Welcome dito sa penultimate episode natin about sa Caltech sa mga selected topics in EE professional subjects. So bago nga pala tayo magsimula ayan, kung wala pa kayong review center na mare-reviewhan para sa inyong preparation for REE licensure examination, yun, review na sa amin sa Powerline Engineering Review Center. So you can message us on our Facebook page. Ayan, para matuto kayo ng mga ganitong mga techniques. So isa sa mga pinakasakit ng ulo na i-solve is yung parallel operation, especially using external characteristics. So bali yung discussion natin dito ngayon is crafted para dito sa certain topic na ito. Napaka-tedious niya para i-solve. Kumbaga hindi na tayo gagamit ng mode 3 ngayon. Gagamit na tayo ng yung parang kinraft natin para dito sa topic na to. So yun, bago nga pala tayo pag-deep dive dito, siguro mas maganda kung nakalimutan mo na itong topic na to, panoorin mo muna yung discussion ng video natin about sa parallel operation ng DC generator or ng AC generator. So makikita yan sa course playlist natin ng DC generator at ng alternator. Para kahit papaano mapabilis natin yung discussion dito sa Caltech. Kasi yung foundation doon, yun ang kailangan natin. Okay. So yan, di ba, kapag magsusolve tayo ng parallel operation of DC generator or alternator na mayroong external characteristic, ang kailangan natin is tatlong equation. Ayun, as referring dun sa mga past video natin, sinolve natin siya by house diagram, which is napaka-stressful. So as you can see, di ba, masasolve natin siya kapag meron tayong tatlong equation. Hindi kung meron tayong tatlong equation at nagmumukha siyang linear equation, pwede natin siya ipaprocess sa mode 5.2. Okay? So ngayon, di ba, ayan, normally sa mga discussion nga ng parallel operation ng generator, ito yung mga nabubuong formula natin. So pwede itong in terms of power, itong mga nasa harapan natin ngayon, or pwede natin palitan yan in terms of current. So yung mga formula na yan is nabuo yan through similar triangle method. Di ba yung pag-solve nga ng house diagram? Yung B no load A minus B full load A, power full load A, tapos is equal sa triangle ng B no load A minus B bus tapos PA. So gagawin natin ngayon dito is i-rearrange natin sila into linear equation para kahit papano mapaprocess natin sa mode 5.2 or yung 3 equation, 3 unknown. So normally naman, di ba, yung pinapasolve sa parallel operation na ganyan is yung power shared ng A tsaka B or let's say yung B bus. Ibig sabihin, lumalabas tatlo yung unknown or kailangan mo yung isang unknown para masolve yung dalawang unknown. Ngayon, ang gawin natin is i-restructure natin itong nasa harapan natin para magmukha siyang linear equation. So, ngayon itong nasa harapan natin na ito, hindi na natin gagalawin yan. Okay, copy na lang natin. Tapos, lagay natin dito. Yan na siya. Tapos, yung PA, i-ano natin, i-transpose natin. Okay? So, ayan na, PA. Tapos, mangyayari, pwede natin gawin is ilipat natin yung bibas sa kabila. So, lalabas, di ba, yung sa equation natin, meron tayong magnitude, PA, and then plus, okay? Pero pagdating sa PB, wala. Tapos yung B-bus nasa kabila, ililipat natin. So plus B-bus or yung magnitude niya 1, is equal sa B no load A. So let's say yan yung una natin. And then pwede rin natin gawin yan dito sa sa generator B. Siguro gawin ko na ipula ko na lang tong mga to, yung magmumukhang variable natin. Okay? So, PB, tapos BBus. Ngayon naman, ang gawan naman natin is generator B.
So, dapat magmumukha siya may PA, may PB at BBUS. Okay, so ilagay natin siya dito. So, siyempre, di ba lalabas, wala tayong PA. Kaya lalabas, ano yan, 0 PA. Tapos, yung PB kapag nilipat natin, ito, tapos yung BBUS kapag nilipat natin, magpa-positive. Okay, so, iyan ko lang siya, no? Ayan. Wala tayong value ng PA. Tapos, plus, yung itong term na to, and then yung nilipat mo yung variable na PB. Tapos, ayan, di ba si BBUS kapag lumipat, magiging positive. Is equal sa V no load B. Okay, ayan. So, nakikita natin, no, PA, PB, BBUS, ayan, yung pinaka-constant. And then last, di ba, ayan na, yung total power or yung power ng load. So, lalabas yung equation natin dun is normally, okay, so PA plus PB, pero wala tayong BBUS. And then yung PL. Okay? So, yung PA plus PB plus 0 BBUS is equal sa PL. So, yan lalabas. Meron na tayong tatlong equation na pwede nating ipaprocess sa mode 5-2 or yung 3 equation, 3 unknown. So, yan na. Napapansin natin ha. So, ngayon, kapag in-enter natin yung mga yan, di ba? E di syempre, kapag naglabas ng sagot si Calcu, yung letter X is nagper-pertain sa PA, yung PB is siya yung Y, and then yung Z, yun yung VBUS. Kasi siya yung lumalabas ng mga variable natin. Okay? So yan, kung ayaw mo nang gumawa ng mga ganitong equation, yung di ba, i-rearrange mo pa yan, i-rearrange mo ulit ito, parang ganun lang din, and then isasalpak mo silang dalawa dito. And then shift solve para makuha yung BBUS, and then ikot ulit para makuha yung PA or PB. So ito, sinasuggest ko no, na mas maganda, marunong ka na talaga mag-solve nung hard way or nung similar triangle method, yung talagang ano ka na doon, proficient ka na doon. And then, itry mo naman ito. Okay? So ngayon, di ba, yung simplification nito, dito, makikita natin dito sa document natin. Ayan na nga, yung kapag naka-mode 5 to ka na. Ito yung mga ginawa natin kanina. Okay, di ba? 0 yung PB, 1 yung BBUS, tapos yung nasa pinakadulo, no load voltage A, 0 para sa PA, B no load B, B full load B, power full load B, 1 BBUS, B no load B, and then 1 PA, 1 PB, 0 BBUS, PP. At ayan, ipa-plug mo na lang and then lalabas na yung mga answer. So with that, balikan na natin itong problem natin. Okay? So ngayon, meron tayong two shunt generators with ratings of, ayan, 50 kilowatt and 100 kilowatt. Siguro pwede naman isulat natin yung data. Okay? So yung power full load A is equals to 150 kilowatt. So tandaan no, itong problem na to, siya yung problem na sinolve natin sa discussion natin ng parallel operation of DC generator. So you can visit yung video na yon para mapanood ulit kung paano to sinolve ng mano-mano. Okay? And then, lalabas, pagdating do sa no load and full load nila, identical daw sila. E di, mas madali ito. Yung B no load A, ganun din yung B no load B, which is 255 volts. At the same time, di ba, yung B full load A is equal din sa B full load B, since identical, which is 230. And then last, di ba, yung power load natin is 200 kilowatts daw. So, ang pinaka-tinatanong dyan is ano yung PA tsaka PB or yung pinag-share nung dalawa. Okay? So, with that, pwede natin isalpak na sila dun sa kinraft natin, no?
para dun sa mode 5.2 para mas mabilis natin ma-solve yung parallel operation. Okay? So, balik tayo ulit dun, no? Okay, so dito. Ayan. Pwedeng yan ang tignan natin or yung nandito sa document. So, itong document na to magiging available naman to once na matapos natin yung playlist natin about sa calculator techniques. So, yan, gawin natin. Punta na tayo ng mode. Ayan. Mode 5.2. 3 equation, 3 unknown. So, yun, ano nga ba yung nasa letter A natin o yung PA natin? So, B no load A minus B full load A divided by yung power full load A, which is 255 minus 230 divided by, okay, ano nga siya ulit? 150. So, divided by 150. Pero yung pagdating nun, di ba, yung sa unang equation natin, wala tayong PB kaya 0. At yung BBAS naman natin, malamang meron siyang value na 1. May nakadikit na 1 doon sa BBAS. Kaya 1. And then sa D natin, ayan, B no load A is 255. And then lilipat na tayo sa pangalawa para doon sa generator B. Eh di ba wala kang PA na nag-e-exist sa equation nun, kaya 0. And then pagdating doon sa PB coefficient niya, 255 minus 230 divided by doon sa power full load ng generator B, which is 100 kilowatts. At ayun, nag-exist din yung VBAS coefficient dun sa formula ng generator B, so 1. And then, ayan, B no load B, which is 255 din. At ngayon, nasa pangatlong equation na tayo, which is yung PA plus PB is equal sa PT or PL. So, yung PA natin doon lalabas ng 1, yung PB lalabas ng 1, at para doon sa equation na yun, di ba, hindi natin nakikita si VBAS. Kaya, 0 siya. And then, yung nasa dulo natin is yung pinagsasaluhan ng PA tsaka ng PB, which is si 200 kilowatts. So, salpak na natin dito si 200. At ayan, makakakita na tayo ng sagot mamaya. So, tandaan, di ba, para sa PB, so, lalabas dito yung Y natin, yun yung PB. Tapos, yung X, siya yung PA. And then, di ba, yung Z, yun yung BBAS. So, ayan, tignan na nga natin kung ano na yung mga magiging sagot nila. So, equals pack. So, ayan, 120 para dun sa PA. 120 kilowatt. So, yung mga sagot natin dito, no, you can check nga dun sa video natin ng parallel operation ng DC generator. Tapos, sunod naman natin si PB. Ayan, so 80 kilowatts. And then, yung BBAS nila is equals to, ayan, 235 volts. So, bali sa paggamit ng ganitong Caltech, eh talagang naiisang straight mo. Okay? Si PA, si PB, tsaka si BBAS, lahat kagad is nasosolve mo na sila. Pero yun, tandaan, as an educator, no, mas ina-advise ko muna matuto muna kayo ng hard way para kapag nag-adapt na kayo ng Caltech, mas mabilis na lang siya maintindihan at kung saan siya nang galing. Okay, so hope sana na marami kayong natutunan dito sa video na to, no? At ayun, yung susunod natin na video is siya na yung last na video, okay, para sa mga selected ano, no, calculator techniques natin para sa EE professional subject. So, see you ulit. Bye!